Dito na naman tayo sa another episode ng ating Badaratlis Boxing Channel, no. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, yung mga reaction po ng mga sikat sa boxing, mga dating kampiyon, mga dating nakaalaban ni Manny Pacquiao. Yung mga yung mga hindi niya nakalaban. Yung mga bitter hanggang ngayon dahil winasak ni Pacquiao yung kanilang mga karera. Ayan, katulad po ni Tim Bradley. Hanggang ngayon po, bitter pa rin, no? Sinasabi niya na tama lang daw yung mga judge. Kahit 98% na ng tao sa boxing nagsasabi na dapat nanalo si Manny Pacquiao. Si Tim Bradley, halatang halata yung pagka-bitter. Hanggang ngayon, sinasabi niya na pangit yun. Pangit yung laban. Ganon din po ito yung sinabi ni Malignaggi. Isa pa po yan sa mga hindi believe kay Pacquiao. Pero hindi po, isa po yung hindi nila maitanggi, no? At 46 years old ay kaya pa ni Pacquiao. Yun po siguro yung hinanakit nito ni Tim Bradley. Kasi may sinasabi pa siya na hindi, kaya siya nagretiro na eh. Okay, at pag-usapan din po natin magkano po yung posibleng kinita. Alam nyo po, pag malaki po yung kinikita ng pay-per-view, agad-agad, kita nyo naman, anong araw pa lang ngayon, Martes pa lang, meron na pong mga estimate. Pero yung mga hindi kumita, yung mga lugi, isang buwan na hindi pa po nagpapalabas ng kung magkano kinita. Yan ang mapag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Yung kinita muna. Alam nyo po yung guaranteed purse ni Manny Pacquiao, 12 million. Laki po no, no? 12 million. Mahigit pong kalahating bilyong piso. No? Si Barrios naman ay 1 million. Layo, no? Siya yung champion pero 1 million lang eh. Kay Pacquiao 12 million. Pero after po ng pay-per-view, dahil po sa dami po na nanood, wala pa estimate pero yung estimate nakita ni Pacquiao aabot po ng 18 million dollars. Converted po sa piso, 1 billion po mahigit ang kinita ni Manny Pacquiao. Kung kayo po si kaya yung mga nagsasabi po na magretiro na si Pacquiao kasi inggit lang po kayo sa kinikita ni Manny Pacquiao. Ako, kita niyo naman, no? Ako mismo magsasabi na kay Pacquiao, siguro yung mga malalapit kay Pacquiao magsasabi na tumigil na si Pacquiao kung ang sama ng pinakita at nabugbog lang. Hindi po, ang layo po. Ang 95% ng mga tao sa boxing nagsasabi dapat panalo si Manny Pacquiao. Di ba? Kaya hayaan lang po natin hanggat kaya pa. At saka yung epekto po talaga sa Vegas, grabe po, no? Ibang klase po talaga si Manny Pacquiao. Sabi nga ni Chris Algieri, yung Manny Pacquiao effect talaga sa Vegas, no? Ang layo daw ng ano eh. Ang layo ng betting odds eh. Bago yung Las Vegas week, yung 1 week. Pero pagpasok po ng mga fans ni Manny Pacquiao, nakaramihan po, no? Karamihan po ay naroon sa nagpunta po sa Vegas. Sabi ni Chris Algieri, talagang si Pacquiao yung nagsiship ng needle eh. Ibig sabihin, napalapit po ni Manny Pacquiao yung tinatawag nating betting odds. So, mangyayari lang po yan kung maraming tumaya kay Manny Pacquiao. Kantsaw nga ni Chris Malignaggi na medyo, yun nga, no, marami po kasi nag-isip yung drone na yan, ano yan eh. Si Turman, sinabi po ni Turman, kaya siya tumaya sa draw. Biruin nyo ang tinaya po ni Turman, 500. Tama, no? 500. Tapos tama siya, 8.5. Ang laki po ng tinamaan ni Turman dahil tumaya siya sa draw. Kasi ang logic ni Turman, hindi hahayaan
ng Las Vegas na matalo si Manny Pacquiao, no? Malaki. Pero iba naman yung kay Malignaggi, no? Putya, nakita ni Malignaggi na ang dami na po yung odds po, pumaparehas na. Eh pag nagkataon, laki ng talo nila sa mga Pilipino, di ba? Kasi pagka nanalo si Pacquiao, talo sila kaya nag-draw. Yan po mga ano naman yan, mga conspiracy theories. Pero dito lang po tayo sa laban. Huwag po tayo sa mga tayaan. Para hindi po tayo lumalabas na nagpo-promote ako ng sugal. Wala po akong sugal na pinopromote. Hindi po ako tumataya kahit kailan. Talagang ang performance po ni Pacquiao hindi mo akalain na 46, no? Alam niyo po, yung cherry picking na yan. Yan po sinasabi yan ni Malignaggi, no? Kasi isa rin sa mga bitter yan kay Pacquiao eh. Hindi kasi nilabanan ni Pacquiao yan, kaya hindi kumita kay Pacquiao. Sinasabi niya nga, nung nakita niya naglaban si Abel Ramos at saka si Barrios, sabi raw ni Pacquiao, kaya niya. Kaya daw pumunta si Pacquiao yan sa ano eh. Hinamon niya kagad si Barrios. Ito po, maganda yung teorya nila eh, no? Naniniwala naman tayo na si itong si Barrios ang isa sa pinakamahinang kampiyon. Di ba? Kasi, paano ka hindi hina? Sino ba mga nakalaban mo? Tandaan nyo po, yung boxing minsan, parang chess yan eh. Kung talagang magaling ka, no? Tapos nilalabanan mo mga mahihina, nagche-cherry pick ka. Ang tendency mo, maawat yung paggaling mo, 'di ba? Pag sa chess, pag ang lagi mo kinakalaban mga mahihinang nilalang, wala, hindi ka mag-improve. Samantalang pag ang nilalabanan mo, mga grandmaster, malaki po yung chance niya. Mamaya po yung mga tanong. Huwag po kayo mag-alala, may time po tayo sa mga tanong. Okay. So sa madaling salita, yun na nga, no? Marami ring pumupuna dito kaya bakit ganun lang yung performance ni Barrios, no? Sabi nga ni ayan ako bitter talaga to bitter kitang-kita po yung pagiging bitter ni Tim Bradley sa mga reaction niya ngayon, no? Sabi kasi ni Tim Bradley, ang pangit naman ng laban. Tama lang daw yung tama lang daw yung judge. Alam niyo po, marami pong natuwa, na-entertain po, wala po nainip, no? Taliwas sa gustong palabasin ni Tim Bradley na parang ang pangit ng laban. Hindi po totoo. Tayo lahat na-excite tayo eh. Maaring may factor yung na-excite tayo na makita si Pacquiao sa aktwal na laban. Pwede naman talaga yun. Pero masama po ba yun? Masama po ba yun? Kaysa naman yung pinapanood natin na nasa prime nga sila. Ayaw naman makipagsuntukan. Nasa prime nga sila. Takbuhan lang ng takbuhan. Hindi naman po usapin to nung si Pacquiao ba ay nasa prime pa? Definitely wala na po sa prime si Pacquiao. Pero hindi po yan yung usapin eh. Yun nga yung maganda eh. Yung 46 years old ba na Pacquiao ay maaari pang manalo ng championship. Kaya masarap panoorin ngayon si Pacquiao kasi yun yung challenge eh. 'Di ba? Pero ang ultimately, nakaka-entertain pa ba si Manny Pacquiao? Ang gusto kasing palabasin nito nila Bradley tsaka nito ni Malignaggi, kulang po sa sipag. Parang nai-intimidate si Barrios dahil kada raw mag-start yung round, nakikipag touch glove daw. Sobrang respeto, no? Sabi, isip ko kay Malignaggi, kala mo naman ang panahon na lumalaban siya, talagang
kahileran, kaya ka nga hindi nilabanan ni Pacquiao dahil hindi naman kayo magkalibil ni Pacquiao eh. Anyways, hindi naman po hindi naman po hindi po usapin to ng Prime Pacquiao pa ba o hindi na Prime Pacquiao. Yun na nga eh. Yun nga yung kasarapan, ang katapat lang ninyo. Ibig sabihin, hindi nyo kayang tapatan yung Prime Pacquiao. Ang katapat lang ng mga champion ngayon, yung Pacquiao na 46 years old. Kasi nang mga naging ban-ban kayo, iwasan kayo ng iwasan. Hindi kayo humusay talaga. Ano yung sinasabi nyo na si Barrios kasi? Si Barrios daw, kaya tumabla si Barrios. Hindi ba kayo nanood? Hindi nyo ba nakita yung angulo ni Pacquiao? Hindi nyo ba nakita yung ginagawa ni Pacquiao? Mas mabagal si Pacquiao ngayon. Tama yung sinasabi ni Bradley. Sabi kasi ni Bradley, dapat magretiro na si Pacquiao. Kasi tinatamaan na siya eh. Dahil daw nung naglaban siya, hindi mo matatamaan si Pacquiao nung time na yon, nung nasa prime pa si Pacquiao. Ano ngayon? Yun nga nagpapasarap sa laban ni Pacquiao eh. Di ba? Yun nga yung masarap sa laban ngayon ni Pacquiao. Mukhang kaya siyang tamaan ni Barrios. Parang ang sinisisi nila kung bakit hindi nanalo si Barrios. Hindi niyo po ba naisip yung ginagawa ni Pacquiao? Kaya hindi nakakatama si Barrios? Kalokohan yung mga sinasabi mo, Baldomero. Hindi ako naniniwala na pot like a paper champion. Hindi totoo yan. May ginagawa si Pacquiao na talagang mahihirapan kang patamaan si Pacquiao. Yung angulo naroon pa rin naman eh. Wala na siya yung in and out na mabilis. Pero yung angulo hindi nyo pasisimplihin ko lang po yung ginagawa ni Pacquiao. Eto si Pacquiao, eto si Barrios. Sumusuntok si Barrios, narito na si Pacquiao. Sumuntok ka man, magkatapat sila, di ba? Susuntok si Pacquiao pero unti-unti siyang umiikot. Pag suntok ni Barrios, wala na si Pacquiao sa pwesto niya. Nakaikot na, hahabol na naman. Hindi nyo naiintindihan yung angulo ni Pacquiao eh. Doon siya mahirap patamaan ni Barrios. Sino ba may ayaw na lusubin ni Barrios? Pwede ba lumusob si Barrios basta-basta rin? Nakita nyo naman ang dami ng patama ni Pacquiao eh. Totoong mas mabagal ngayon si Pacquiao. Wala namang duda. Pero, hindi pa rin sila mananalo. Alam nyo, yung katapat nila na Pacquiao, yung 46 years old na Pacquiao. Yun lang yun. No? Kaya kahit na anong pagiging bitter nyo kay Pacquiao, hanggang dyan na lang yan kasi bitter kayo na si Pacquiao kumikita pa ng 1 bilyong piso hanggang ngayon. 18 million to 20 million. Mas lalaki pa yan. Ngayon, sinasabi nyo na si Barrios, anong walang kwenta si Barrios? Tinalo niya nga si Ugas eh. Sasabihin nyo walang kwentang champion. Sige, palagay na natin. Yan kasi yung tsorya nila eh. No? Swerte daw ang mga katulad ni Barrios kasi napapalaban. Pwede rin naman. Si Pundura, ganyan din ang sinabi nyo noon eh. Si Pundura, nahihinaan din kayo ngayon. Noon, sabi nyo, pinakamahinang champion si Pundura sa 154. Putya, ilaban mo yan si Pundura kahit kay Crawford, kahit dyan sa mga Ennis na yan. Alam mo kung ano meron kay Pundura? Laban ng laban eh. Natsyatsaga niya eh. Dahil malalakas yung mga nakakalaban niya, malalakas sumuntok. Natututo sila. Hindi katulad nila Ennis na magaling, malakas sumuntok. Sino na nakakalaban ni Ennis? Hanggang sa malaos na lang yung Ennis, wala na. Di ba? Wala naman siya nakakalaban eh. Akala nyo lang yung swerte daw si Barrios kasi pinipili daw siya ng makatulad ni Manny Pacquiao. Ang swerte ni Barrios. Kaya siya swerte dahil champion siya. Pwede ba siyang piliin ni Pacquiao kung hindi naman siya champion? Ano mahita ni Pacquiao kung hindi champion si Barrios?
Kaya siya napalaban dahil nag-champion siya. Hindi yung sinasabi nyo na mahina kasing champion. Sino ba makakatapat ni Barrios? O sa tingin ninyo, nakalaban niya na si Pacquiao, marami siya natutunan dun sa laban na yun. Sino yung sinasabi nyo hindi kayang talunin ni Barrios? Sila Devin Haney? Yung may mga pangalan na iwasan ng iwasan? Maraming matututunan yung katulad ni Barrios sa paglaban niya kay Pacquiao. Yun na lang mga anggulo na yun. Paano mo habulin si Pacquiao eh? O tapos ilalaban nyo ngayon kay Haney na wala namang katotoran lumaban. Hindi mananalo na kay Barrios yan. Hindi naman. Na-agitate lang ako. Pero parang si Canelo Alvarez, matapos siyang talunin ni Floyd Mayweather, marami na siya natutunan. Ganun po yun. O yung sasabihin nyo, ako, lumaban lang si Tank Davis. O, hindi atrasan ni Pacquiao yan. At sasabihin nyo, namimili pa rin si Tank Davis na yan, pinakamalakas na ngayon. Maniwala kayo pagka nagkahamunan yan. Tinitiyak ko sa inyo, lalaban niya si Pacquiao kay Tank Davis. Ang liit-liit ni Tank Davis eh. Kasi si Manny Pacquiao, ang gusto niya challenge. Hindi naman siya challenge na yan sa kanya. Ang tangkad-tangkad ni Mario Barrios eh. Oh. Kaya ito, very exciting po, hindi lang po sa Philippine boxing. Hanggat lumalaban po si Pacquiao, very exciting po yan sa Las Vegas, very exciting po yan sa World Boxing. Kasi talaga naman eh. Kita nyo po, pinag-uusapan. Sa buong mundo, bukod kay Mike Tyson, sino pa mas kilalang boxer? Si Manny Pacquiao. Limited lang yan. Kala Canelo Alvarez, limited lang yung ang fans niyan, panay Mexican fighter lang. Nakita niyo na ba si Canelo Alvarez na lumaban sa Europe, sa ibang lugar? Ewan ko lang kung di langawi. Di ba? Lalo na yan sila Canelo. Ano ba, saan ba kilala yan? America lang yan. American superstar lang yan si Terence Crawford. Iba talaga yung level nila Manny Pacquiao. Global superstar yun. Kaya, ang dami po matutuwa, pati po Las Vegas. Gagawin nila ang lahat para talagang si Manny Pacquiao magtuloy-tuloy. Ang maganda kay Manny Pacquiao, exciting po, never. Kita niyo yung mentalidad ni Manny Pacquiao. Dapat ma-entertain yung mga manonood. Yung mga viewers. Correct. Masisira talaga laro mo kay Pacquiao. Yung mga little things na maaari mo magawa pag sa mga tao. Si Manny Pacquiao lang po yung may angulo. Kumbaga kay Floyd Mayweather, sirang-sira lahat. Lahat na magagaling. Pag nakalaban si Floyd Mayweather, sirang-sira. Kasi nga, yung depensa eh. Yung depensa ni Floyd Mayweather. Na talagang mapoprostrate ka eh. Nariyan lang sa mukha mo si Mayweather. Hindi naman siya katulad nila. Yun yung pagkakaiba nila Devin Haney. Kaya ang pangit panoorin. Si Mayweather kahit papano, nariyan lang sa harap mo. Iniilagan ka lang sabay counter puncher kasi. Hindi katulad nila Haney na takbuhin. Di ba? Ngayon, lalo na kung naengganyo si Floyd Mayweather, alam mo naman yung mga yan, mukhang pera yan eh. Wala na eh. Alam niyo po, kumikita si Floyd Mayweather sa mga exhibition, di ba? Exhibition. Kasi nga, yung mga tao na, yun, katulad niya, mga sikat na yung mga kinakalaban niya, mga TikToker, okay yan kasi sikat. Pero ngayon, nananawa na rin yung tao eh.
buhat nung kinakalaban na nito ni sino yung pinakasikat na TikToker na YouTuber na lumalaban. Buhat nung napipilitan na siyang lumaban sa mga professional. Kaya at lalo na ngayon kung si Jake Paul, 'di ba? Si Jake Paul nga ayaw na ng mga tao ng mga kung sino-sino na kalaban Total, matagal ka na sa boxing. Labanan mo na mga totoong boksingero na. Kaya inuunti-unti niya na yung mga laos. Yung mga matatagal na hindi lumaban, si Jake Paul, tsaka yung Julio Cesar Jr., si Chavez Jr. Okay. So ngayon, si Floyd Mayweather, wala nang sabik sa wala nang nananabik sa exhibition. Kasi nananawa na rin pag exhibition, wala namang kwentang panoorin. Gusto na lang talaga ni Floyd kaya baka mapilitan kung hindi na kumikita si Floyd Mayweather sa mga exhibition niya. Baka mapilitan siya kung mukha pa rin siyang pera hanggang ngayon. Mapilitan siya mag-rematch kay Pacquiao. Malaking pera yan, lalo na kung tunay na laban. O kaya hinihintay niya mag-champion si Pacquiao. Yun ang pinakamasarap sa lahat yung champion si Pacquiao, babalik si Mayweather. Yan lang po ang ating topic. Ngayon na po kayo pwedeng magtanong.